may-ari o yung asawa. Paano po kung wala ko yung may-ari? Kung ganito, kung hindi gabi married yung yung may-ari, siya po talaga. Pero pwede po siyang magbigay ng proxy, pero sa member din po. Member ng family? Hindi, member din po ng association. Hindi, katulad po, ang may-ari po anak ko na walang asawa. Sino po pwedeng ibigay niya ng authentication na para bumoto? Yung mga po, so far wala po. Pero kasi medyo po tayo under our bylaws. Ang sabi po sa bylaws natin, kung gusto daw po natin amendahan yung bylaws natin, pwede daw po yung pwede. Kumari gusto niyo pong kasama yung dalaga, gusto bumoto mga magulang. Nakalagay po dito, yung amendment, these bylaws or any portion or provision thereof may be amended, kailan pwede, or repealed by majority vote of all the members of the association regardless of good standing. So meaning to say, kahit yung mga delinquent, pwedeng pumoto sa pagkakaroon ng amenda. So kung gusto nyo silang kalagayan, duly called and held for regular special meeting, provided ulit, meron na ulit pangalawang qualification, the notice of such meeting shall contain a fair statement of the proposed amendments. Ayun. So, kung gusto po natin amenda ng ating bylaws, majority po, lahat po ng members kahit delinquent. So let's say ang members na po yung majority, hindi po sa number ng bahay nila po yung bahay. Kasi pwede 1,000 na bahay, pero nagpa-member, kailan din yan. Para po kung sakaling makukuha mo ng pamilya, open yung mga. Yes, sir, provided ikaw yung kasama sa homeowners. So, babalik ulit tayo sa definition ng homeowners na ang homeowner is owner or purchaser or lessee. Sa lessee sa taon. Buntis. Thank you. Nga. Maamo naman yan. May sabihin po si Sir po sa mga tanong. Tama yun, Laura. Pero alam nyo natin, Laura, kung kailan ako naka-receive lang ng pera at magkano na-open natin pera nung araw. Papunta sa amin yung membership fee. Matagal na po yun. Pero yung open ko rin po yung ako. May tanong lang din po na ako kay Pascal. Pascal, sabi mo, magkakaroon tayo ng consent lang para sa mga signatory ng letter sa ngayon, paano yun? Mag-house to house ba kami mga officer para mahigit yung quorum natin para magkaroon ng election ng committee? Mag-house to house kami para sa pera? Or dito? Ganito. Yun ang isa rin, magandang katanungan ng Sir Mike. So, ano pa ang gusto nyo? Mag-house to house tapos kasi walang hindi na-meet yung majority or lahat ng nandito pipirma na okay lang. Kasi ganito pa ang dilema natin eh. Ang daming wala dito, magre-reklamo. Pero, yung responsibility pa lang nila, nakalagay din po yan sa obligasyon ng member. Yung obligasyon pa lang po nila na a-attend dito, hindi na nila kayang gawin. So how much more yung mga gagawin kung sino man ang uupo na officer. Di ba? So yun naman kasi po nung wala sila rito, hindi nila alam kung ano yung issue. Pero mamaya magre-reklamo sila pag may na-resolve ng resolution ang association. Yun. Hindi po yung question ko. Kasi kung magkakaroon po tayo ng 5 telecom volunteer ngayon, kakunti na po tayo nandito, then magkakunti na po kasi ito po yung maging naging volunteer telecom na nagkaroon ng JA. Kailangan pa paliwanag pa namin sa mga bahay-bahay. May naisip akong ano po, pero kung papayag po kayo may naisip po akong solusyon dyan. Pero pwede po kayo mag-suggest. Di ba lahat tayo dito pipirma na magboboto ng telecom member? At pag lang naman yun, isang chairman at 2 member. Check po. Ito, nakalagay dito, the members of the committee shall be elected by majority of the members in good standing at the annual meeting of members. Only members who are in good standing are not members of the, and not members of the incumbent board, and qualified members of the committee. So, wala na ang nakalagay kung ilan.
So, okay lang. So, lahat ng pipirma dito, na nandito na, pipirma na mag-telecom. And also, pwede rin kayong magbahay-bahay doon naman sa mga hindi nakatin na member po in good standing. However, ang mangyayari na naman nun, kung kukunin na naman natin yung ano nila, kailan tayo magkakaroon ng election talaga? Matatagal na po tayo. So, okay lang po ba na mag-election na tayo ngayon? O, sige lang po tayo sa Edwin. Nasaan po kayo, sir? Naka-41 na tayo. O, 41. Pinatay ko yung iba. Ano po assurance sa amin na kung mag-election na Telecom ngayon, pag wala na kayo, hindi na naman po nila nakatapunin. Ginawa na po nila yan. Hindi, sir. Hindi ma'am. Ganito nga po. Ganito. Clean slate na po tayo ngayon, ha? Pwede po ba ako makikiusap ng clean slate na po tayo? So, nangyayari po talaga sa homeowners association yung mga banggaan, nagkakaroon ng mga tawag dito. What do you call that? Faction, ayan. Pero basta clean slate tayo. Magtitiwala na lang po. According to legal naman, you might please stipulate kung ano po yung requirement ng tatakbo ni Telecom. Andito po. Andito po pala. Yan pa pala yung kinakain Pati na. yung mga isasubmit ng mga tatakbo na documents na parang lahat po, hindi na lang po. Anytime na gusto nila magpasok ng dokumento, Andito po kailangan pala. Good question po pala yan. i-rundown niyo po Yung mga tinatanong niyo po, officers, yung mga tatakbo, tama? Yung mga tatakbo, yung mga and make sure po, kung wala na kayo, at least pa rin po yan, dahil alas ninyo, ang dami na naman po Ito po yun. Ang officers po, so dalawa po yun. Iba yung officers. Yung mga officers yun po yung mga member ng ELICOM, yun po yung mga grievance committee, etc. So ito po, section 39. So the association shall have the following executive officers who shall be responsible for the management of the association's business: President, Vice President, Secretary, Treasurer, and Auditor who must all be Filipino citizen. Tapos, no one shall act as President and Secretary or as President and Treasurer at the same time. Long-term lessees, hindi na po tama. Okay. Long-term lessees and tenants are not qualified to be elected or appointed. Oh, yun lang. Ang exception lang po ng umuupa, meron po exception dito, hindi po siya pwedeng tumakbong President, Vice President, Secretary, at Treasurer po. Ayun. Tapos po, yung sa mga terms, sa police family po, laging ano po yung nakakasama. Ito po yung sa mga officers naman po, para malinaw. Ito lang po yung qualification. Sa una, Filipino citizen, legal age, 18 years old and above, member in good standing as of 3 months prior to the date of election. So, meaning po sa hindi pwedeng nagbayad pa lang, magkakaroon din tayo ng ganito pala para po maging maayos lahat. Kasi minsan may maghahabol di ba? Parang nakaboto or para kumiboto, magbabayad ng election. Monthly dues. However, 1 year na palang hindi nagbabayad. So, lalagyan din natin ng date. So, kunwari, ang election ng mga members is February. Dapat as of kunwari, January 30, bayad na lahat. Lahat na hindi nakapagbayad, sorry, kasi hindi na pwede. Kasi kung hindi tayo maglalagay ng deadline, inaano natin yung tinatawag natin sinucircumvent yung ating mga rules. Ganun po. So ito lang po, sa Filipino, legal age, must be a member, yun na in good standing. So dapat
wala siyang delinquent na tatlong months, pwede isa, dalawa, pwede po yun. And then must be actual resident of the subdivision. DH. Certified. Ito po certified. So meron pa pong certification. Ma'am, ito na bago. Meron pa pong certification. Ang magsa-certify na dito siya nakatira is yung secretary. So in default thereof, by a member of good standing, having personal knowledge. So kung walang secretary, dapat yung member ko ng kapitbahay mo, in good standing pero, na magsa-certify, mag-affidavit, na member na dito nga siya nakatira, na homeowner nga siya. Ganon. And also, has not been convicted by final judgment of an offense involving moral turpitude. So ganito po, yung police clearance, okay lang kung hindi yung kukunin kasi hindi naman nakalagay dito. Pero just to prove na wala kang, pag sinabi mo kasi dito nakalagay kasi convicted. So kahit may kaso ka, pwede kang tumakbo. Pero kung convicted ka na, pero sinasabi kasi moral turpitude. Ano po ba yung mga kaso na may moral turpitude? Kunwari, pumatay ka, ayun, yung mga corruption, mga ganyan. Basta yung matataas na mga crimes. Gano'n. Pero kunwari, pati pagnanakaw, kasi kumbaga, basta questionable ang morality. So, may naman under the law kung ano yung morality. Ito. So, magandang post ng Facebook. Kanya-kanya po tayo opinion na hindi ko po ini-impose sa inyo yung opinion ko po pagdating sa paggamit ng social media. Pero po kasi ako, bago po talaga ako nagpo-post, may mga tinatanong ako sa sarili ko. Kunwari, ganit ako. So, kailangan ko bang i-post to? Yun ang una. Pangalawa, kung ipopost ko to, makakabuti ba sa akin at sa ibang tao na involved ko sa post? Pangatlo, kung ipopost ko to, wala ba itong legal implication? Pang-apat, kung ipopost ko to in the future, wala rin ba itong magiging effect sa akin? So, mas maganda na siguro we have to use the social media ng maayos. Yung mga good vibe lang. Tapos yung gaya ng sabi ko sa inyo, pag may grievance kayo, may mga issues kayo, lapitan niyo po yung officer. Tapos pag hindi kayo kinikibo, binabaliwala kayo, lapitan niyo yung grievance committee. Yun po. Hindi po ba ang association, under the law, any association, lahat ng mga officer na run, they run or sit in that position because their position is being open. Binoboto sila ng tao. So in reflect to Mr. Edwin's posting in FB, sometimes you have to know that the posting is her or his opinion. It's legal kasi opinion niya yun eh. And secondly, kayong mga officers, you are subject to scrutiny because you are running a public office, meaning binoto kayo ng tao. So tumakbo kayo dyan, ginusto ninyo yan, good or bad, you have to be sport, accept kung ano man yung mga tumisa sa inyo because gusto nyo tumakbo eh. Hindi nyo mawawala yun, under the law, nasa batas yan, and sinabi na ko kasi ng abogado yan sa akin eh. Tumakbo ka ng opisyal, tanggapin mo lahat ng mga tumisa sa iyo kasi gusto mo yan. Ngayon, kung negative ka niya yung positive, ayusin mo kasi public official ka eh. Kaya ganito po yun. Lahat po ng right natin, may nakibat din pong responsibility. Kaya kung may tinatawag tayo sa government na police power. So, hindi, all our rights are not absolute under regulation po ng government. Now po, yung ating freedom of speech, freedom of association, and everything na freedom na meron po tayo, subject po lahat sa laws. And also sa mga officials po, I cannot, kasi po mga private to eh, hindi naman po tayo public officials. So when you are public officials or public figure, yes, you are subject to scrutiny. However, yun nga, meron pa rin kaakibat palagi. Kailangan i-regulate. So kung yung kuwari, kaya nga po nang sabi ko, galit kayo sa isang officer, for me, opinion ko lang to, hindi rin maganda kasi na ilalagay niyo siya sa Facebook. Kasi mas lumalaki, mas lalaki yung issue, ang daming mag-comment, etc. So, meron na rin kung decided case din ang Supreme Court, kailan po magiging live news o hindi ang pagpo-post sa Facebook. Yung pagla-like, hindi po yung live news. Yung pag-share, hindi rin po live news. Pero yung pagpo-comment, makakasira
sa puri ng isang tao like this po yun. Tama po, is my personal opinion. Kasi po ako, nabimanda, na ipanaan po yung kaso ko. Ang sinabi ko, kasulado, hindi ako Miss Jenny, wait. nanalo kasi nalito. Jenny, wait. Oh, balik sandali. Balik na lang muna tayo sa ano. Mr. President, order. Dali lang po, Jenny. Pamilya namin. Hindi ko papapayag na ano, pwede pa namin ako na lang Jenny, I understand. Pero it's not the issue. Jenny. Okay na. Tama na po muna yung away, please. Mr. President. Tapos na po yan. Tama na yan. Umpisa na. Okay na, ate. Ano po yun? Nandito po tayo para po masunod tayo ng LMO. Matuloy po ang eleksyon. Tama na po yun. Tama na po yun. Usapan na yan. May agenda po tayo, LMO saka Mountain Dew. Sayang nandito na tayo. Gusto natin magkaroon ng kaayusan. Makapagpupo tayo ng bagong uniform para maiayos ang ating komunidad. Tama na yan. Tama na yan. Jeremy! Ang Jeremy, inakta po para kung sa ating hindi na ating inaangkat na makikayos tayo. Wala hindi na talaga tayo makakaayos ng ating subdivision pagka ganito tayo ng ganito. Sana po tayo ay maging mahinahon. Ayusin mo natin yung pwede natin Tigil na. Tama na yan. Okay na ho, Tama na yan. Okay. Susunod na tayo, mag-alasigo na. Ang agenda po natin, Ericom sa Mountain Dew. Pakaya na lang po natin ang sa Ericom. Tama na muna yung ano. Oh. Excuse me po, gawin natin yung na lang po yung mga tanong na hindi tungkol sa constitution na. So kung ano po yung mga private matters po natin, isang tabi lang po muna. Kumbaga, there is a proper forum for that. Kaya po ba tayo nun? Please, Yung qualification ko lang talaga po para sa ERICOM na tinatanong namin para makarify ko yung mga po, ang nakalagay lang naman po dito is for good standing tsaka Filipino citizen tsaka 18 years old and above. Certification kung gusto, pero kasi masyado na akong ano yun, kasi convicted. Kung gusto nyo kuha kayo ng clearance sa MTC or RTC, Regional Trial Court or Municipal Trial Court. ay yung SPA na mga yung Ayun nga, ang SPA, dapat ang laman po ng SPA is in-authorize na po na maging, hindi dapat po talaga, is ano pa rin po eh. Pwede lang umaten, authorized, kung hindi ka homeowners, pwede lang umaten, authorized umaten, pero hindi ka authorized to act. Dapat ang i-act is action ng member. so member lang po yung Yes, pwede ka authorized. nanay hindi po authorized magbong ERICOM. Hindi po eh, kasi hindi siya Kasi authorized. lagi po, puro SPA lang kasi pupunto sa kanila, kaya kala namin pwede pa rin yung gano'n. Wala pa sa bylaws eh. Ang tumayo yung ERICOM ko noon, ang karamihan po SPA lang. Pero yung term, yung term namin, yung ERICOM na yung homeowners or yung SPA lang po siya. Kaya nakabuo ng election.
may boundary naman o hindi na pwede. Wala. Pwede lang po kasi gusto mag-volunteer eh. Pwede rin po sa proxy na mag-vote pero Pangit pag live. Nakalito na. Huwag mo kaligtaan. Siya alam sa anak. Pero yung anak ko, hindi siya lang. so ganito din namin po natin na pwede may proxy ang hindi magulang pero to attend the meeting at saka po to vote. Pero po, to attend the meeting pero pag to vote dapat good honors din po, member din po. Sa ELICOM, dapat members din po. Oh, goodbye. Kasi, oil ng fiscal. Kasi lalo lang nag-volunteer, explain lang. Kasi mga anak mo, nakapangalan. Yung honors daw yung nag-honors lang. Yung mga lahat, nilagay yung dati. Sige, ganito na lang. Kung ano yung mga mali, pag-uwi na natin ngayon. Okay. Kung sino po tumakbo, mag-ilay na tayo ng ELICOM. Kailan po ba sa Edwin ang attendance? 44. Pwede ba tayo makasama? Picture na lang muna tayo tapos sign po ah. Okay, so ang tanong po, Mr. President. Total, wala naman po tayo nang-hit sa forum. Taas na lang po ng mga kamay kung sino gusto magkaroon ng election ng ELICOM. Para po yan na natin, i-attach po natin sa docs po natin, sa mga components po natin yan. Then, ang mga fiscal, pagpapagod sa host pa kami, or ito na yung majority. Kaya pero, pakialo mo na. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, So, lahat naman, okay. So, ngayon, kung sino gusto, ay, very volunteer eh. Okay. Oh, halos lang naman. Sorry, hindi ako pwede kasi na-copy. Hindi, papayagan po kayo explain ng ELICOM. Papayagan po. Hindi, ang magsabi. Oo. Papayagan na po ba natin na magkaroon tayo ng SPA para sa mga tatakbo ng ELICOM sa alert officer. Susunod. Pero po yan, mag-elect ng ELICOM, pero dapat kung ma-elect po natin, Kasi yung dati sa kanila, sila lang kaya explain lang yun eh. sino po gusto tumakbo ng ano? Mag-nominate po tayo or in the word. Yun nga, wala ka namin. teka lang po. Wala. Sabi ko talaga yun nakakita. Pero yung mga anak lang namin ang nagkakaroon. Ganito na lang. Hindi naman sila circumvention, no? Pero ano lang kayong kontra ko din? Naalaw niyo yung pag-ulan pa. Ano na lang. Para maging qualified ko na lesson. Paano ko na-qualify yung dati kung nag-para sa kanila? Hindi dati nang nangyayanan natin. Kasi, pasensya na po ha. Sinasabi ko lang po siya is strictly man dito sa ano po ha. Baka mag-scope po ako ha. Ang inalaw ko lang is strictly na yung
nandito. Kasi may question po kasi ako dito, yung number section 19. Sinabi kasi proxy, pero may tanong kasi ako dito, what is the... Kaya kasi ako tanong dito kung ano ba yung intention ng mga gumawa ng bylaws. Kasi nagsabi dito proxy nga kasi, di ba? So, a member may be represented by proxy in all meetings. Yun ang sinasabi ko sa inyo. Ngayon po, ano po dito, kung ano yung intent ng gumawa ng bylaws? What is the qualification of proxy? Should it be a member of the association also, or member of the family, of the all owners, or purchaser of house and lot? So yun yung tanong ko. So, gusto ko po kasi, kung sino man yung gumawa na ito, ano ba yung intent nila sa proxies? Kasi may tanong na ako, ano ba yung intention nyo? Yung bibigyan ng proxies member lang? Diba? Sa ilaw daw yun. Ha? Or, halimbawa po ang anak mo may-ari na walang asawa, pwedeng magulang mo ang tumakbo o bumoto until meron pang SPA na pinapayagan mo yung magulang mo na gumawa sa kapag-anungan nun. Pwede kang tumakbo, pwede kang bumoto. Hindi, ganito. Unang butuhan mo, Ang nakikita ko na medyo dalawa. Una, yun nga po yung amendahan po natin ito na pwede rin hindi lang asawa, pwede rin magulang. Pangalawa, pero 3/4 yun na, majority. Wait lang po. Ayan, majority. So, 50+1. Pangalawa, ilagay din natin yun na kung SPA na pinapayagan niyang ma-elect siya, pwede. Yun ang pwede. Oh. Pero meantime, so yun po, kumbaga, ano muna pa status ko, pag may new sets of officer, or kahit ngayon, hindi mag-petition po tayo, amendahan po. Pero dapat po, hindi po sulat-sulat lang yun ha, atin po kayo dito. Huwag mo na, kasi wala tayo dito. Basta ngayon, as of this moment, ang ilan na lang muna natin is yung mga hindi delinquent na homeowners. So, kahit na to, mag-buo na po kayo. Actually, kaya kasi sinasabi ko ngayon na i-amend Lahat po ba na nandito good standing? Ay, tapos na ito po ito rin po kasi gusto rin po isa to sa agenda. Alam po ba natin may giving restriction tayo? Pag hindi po tayo nagbabayad ng regular na monthly bylaws, pwede po tayong tanggalan ng benefits. Ano yung mga benefits na yung puputulan tayo ng tubig? Hindi tayo kukuhanan ng basura. Nasa bitran po yan. Nasa restriction po natin yan at saka nasa bylaws din po. Normal po yan. Pero syempre, laging may notice. So, bibigyan kayo ng kunwari at 5 days from notice to pay your accounts. hindi ba bawal yan? Hindi po siya bawal, ma'am. Ang person right to give Hindi, ma'am. Kasi pag-aari po, yung water po, pag-aari po ng association at saka ng humaro. Hindi po pag-aari ng mga, hindi po natin pag-aari. Ang pag-aari lang po natin is yung bahay at lupa. Pero yung services, hindi po natin pag-aari. Which is why, pardon? Everybody has a right. Kung naman, yung lagi po sinasabi sa inyo, every right is a responsibility. Regulated. Regulated po. Nakalagay po yun sa bylaws, ma'am. Services po yun. Let's go away with that. Pwede nito ba? Kasi ang problema, yung mga anak na may-ari at sila ng bahay, SPA. Hindi yun nga po, ma'am. I-amend natin yung batas. Kasi natin, Kung implementin po na baswaran yun ha, kasi ayoko pong gumawa ng hindi. Kasi may answer tayo. Hindi natin pwedeng gumawa ng hindi. Pero, kasi ang pinakamagandang remedyo
dapat yun, isa-isahin. Tapos ilalagay nyo na kung ano yung amendment. I-amend. Kung sakali kung ano, sabihin nyo na hindi nyo pwedeng amendahan yung gagawin namin ako na yung ano. Pwede ba huwi yung sakali? Yun. Pag nagkaroon ng panibagong officer, panibagong bylaws mag-bylaws sa disod, hindi pwede natin gawin gano'n. Nakatiyan na natin. Parang yung natin bylaws, palitan na natin. Hindi na natin gagamitin yan. Parang kung ano man yung hindi natin gusto, mapalitan natin, pagkatin natin yan. Dito ka. Dito. Amendment ako. Dito ka. Dito. So, ganito. Halika dito. Doon ka lang. Doon ka lang. Dito. Halika dito. Dito ka. Lahat ng gusto nyo suggestion, isulat nyo para gusto yung ilagay sa amended bylaws. Kung wala, yung pong pwede na magulang, sige, ilagay nyo po yun para amendan. Opo. Ganito po tatay. Ako sarili kong experience ang dami magagalit sa akin. Actually, kababayan ko lang po. Kasi po, una, di ba ang gulo? Yung kasi hindi naman po ako dito nakatira. Hindi, yung una kong attend ng meeting, hindi maganda yung nangyari. Second meeting, hindi rin maganda. Ang doon, inaayos na po. So parang sabi ko, then, yun nga, yung importante sa akin na nagbabayad ako, na makita ko yung financial report. Importante yun, ang isa yan sa karapatan ng mga homeowners. However, ang sabi ko, kung nagkukulang yung monthly dues para sa lahat ng to defray all the expenses, such as pagbabayad ng guard, pagbabayad ng basura, pagbabayad ng swimming pool, parang sabi ko, ay isasantabi ko na lang muna yung kung ano yung ginagawa ng mga officer. Kasi at any time, reasonable time, 8 p.m. to 5 p.m., I can inspect the book. Pwede naman natin inspect. So I paid. Alam niyo kung magkano binayaran ko? From the time na ano po tayo, noong January lang. Kapabayad ko lang po. Mayroon akong bank transfer. Sabi ko, Kuya Edwin, sige, para makatulong na lang ako dyan sa association. Magbabayad na ako. So, I paid pati yung December. Nag-bayad ako November, pero binayaran ko pati December. So, 12 months. January, 3,600 plus na membership fee na 150. Ang dapat, ina-qualified ko sana kay Sir Edwin na sasabihin ko sana, ngayon lang ako nagpa-member. Dapat ngayon mo lang ako singilin. Kasi hindi ako member dati. Pero sabi ko, sige, okay lang. Ibalik mo na lang yung bayad ng January para makatulong. Now, sir, naiintindihan kita kasi kaya ako nag-bayad ngayong December lang. So, ang gagawin po natin, mag-financial, Japan na po yung binayaran ko, parang tulong na lang natin yung 300. Ngayon po, mag-financial report naman, pwede natin i-inspect from the time kung may turnover ba yung dati, officer, kung magkano yung, may turnover ba yung dati? Or po dati, ang pera na hawakan lang po namin, sir, unang-una, 17,000. 17,000 pa lang po ang pera na hawak po namin sa sabi ng una. From 34,000 po ata, ewan ko lang po napag-audit din yung time na yun sina Sir JTV. Yun nga yung nahanap yata ni Ate Laura, audit report. Pero alam ko meron audit yun. May audit yun, yung time yun na Sir JTV. Na ang napunta lang po sa amin, 17,000 pa lang. Yun po yun. So, ang suggestion ko, makikita naman natin yung kung magkano talaga yung receive ng officer na pamumuno ni ng Sir Mike. Ang gawin natin, doon tayo mag-start. Kasi hindi na natin pwedeng balikan yung unless may gusto magdemanda sa mga dating officer, pero it's not worth it. Kasi ako, kasi sanay na 17 years na ako brado, not worth it yung mga ganyan. Hindi rin So, kumbaga, lagi na lang tayo moving forward. Start tayo from the start. So, kung may gustong mag-check ng pera, madali lang naman. Kung 17,000, ita-times mo lahat ng member, 300. Sa isang taon, bawat member, 3,600.
I stand corrected. So 150 ang membership, itatimes mo lang kung sino yung members na nagpa-member. Tapos yung 300, itatimes mo lang sa isang taon. Tapos ilan yung nasingil, madali. Tapos inilest natin lahat ng expenses. Yun, ganun po. So yung tatay, ganun mo lang tapos tignan natin. Ganun na lang. Check na lang natin paano tayo makakatulong sa community. Yes. Financial audit for the year end. Makaka-persuade ko ba kami ng bayan? So kung kakatuwa sa amin with that, Hindi, ganun ma'am. Mag-written request po tayo. Kasi nakalagay din sa Bible. I'm giving this notice right now. Ayan, sige. Para simple letter lang po na inihiling po namin, kung may request po, inihiling po namin sa officer blah 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 na pagbigay ko po. To follow my different copy, but representing for everybody safe now, I am putting you on request right now. Kung pwede, gawin mo yung house to house maganda. Iyan ko lang kami ng financial. Okay. Ngayon po, ma'am. Ang alam ko inaayos po ni Sir Adam, ang auditor po natin yan. So, ang last na report niya is September. Darating po yun yung tapos na po ni Sir Adam yung September po. Ang wala lang po niya is October. October po. Kaya sa amin yan, Mike, para matulungan ka na ibang pumunta siya kasi yung mga sila nagpa-participate wala na. Ano po ma'am, actually, ako po nga talaga yung nag-suggest kay Kuya Edwin na mag-house to house para sa monthly dues. Kasi po, baka yung iba, hindi nila alam kayo bibigay, yung iba naman kung paano. So sabi ko mag-house to house kayo every time na may meeting. Kasi po pala, ito pala, importante pala to. Tatlo po kasi yung requirements pag nagkakaroon ka ng meeting. Ang unang-una po is ipi-personal po yung member. So yun po yung pangalawa. Hindi po ito pwede isa lang ha, magkakasama po ito. So ganun po tayo pag nag-aaral ng batas, titignan mo kung magkakasama or and or. So dapat po house to house, kaya binigay ko sinabi ko po kay Sir Edwin kasi house to house personal. Pangalawa, magpo-post po sa bulletin. Magkakasama po yun, hindi pwedeng core. And pangatlo, meron po sa conspicuous place. Pero this is conspicuous place din po eh. Ang sinabi mo conspicuous place, yung kita sa lahat. So nagsuggest ako na doon po sa gate para conspicuous place. Lahat pumapasok. So sinunod naman so far ni Sir Edwin. And then sinabi ko rin kay Sir Edwin na mag-repost ulit sa Facebook since lahat naman pala nag-Facebook. So yun po yung requirement. So yun nga po, kung naninibago yung iba na nag-house to house sa paningin na monthly dues, suggest po lang po yun. Catch lang po yung mga mag-persuade kami ng bayan. Okay. Ano po? Marami na tayo ng Ericom. Election na po. Sino ba mga naman mga mawili po natin ang election? Ako. This is not a government, government offices. Sino pa po? Pag-usapan natin ako as chairman or as member. So chairman muna tayo. Chairman ng council. Sino pong Chairman. Sino pa po pwede? Nomination for chairman. Member po. Gusto ko lang po bigyan ng konting iwanan.
Bali po kasi, naabot na tayo ng time natin para matapos na ano po. Kung papansin natin, matatapos na po ito 2025, iligong pa rin po yung ating hinahanap o problema. Gusto ko lang po maging sure tayo kung yung mga tatayong dili ko, gusto ba ko ay bigyan mo o pinapayagan ang mga gaya ko, tatay, ng aking anak. Kasi ayaw ko wala nang nangyayari, 2 beses na po ako disqualified sa takbo ng ating eleksyon. Ano po? So, ako po ang tatay, ako po ang unang tumira, sa atin na ako binata. So, hindi ko po pwede. Ngayon, kung tatakbo ako, o isa na naman ako sa gusto kong makikita ko para lang tayo matuloy at maging ayos na po itong ating subdivision sa mga balong mamumuno, eh baka na naman po ang question kasi di ba naman po nakakamin. Di ba? Kasi narinig ko kay Madam Sol, bylaws tayo magpatay. Yun po lagi eh, di ba? So sayang ang effort natin. Kasi lahat tayo nilagay ko eh, nagkakalat na maiayos ang ating lugar. O kung Ganito ang gagawin natin dun sa dilemma ni Sir Jim. Sir Jim, hindi kami homeowners. anak ko po. Anak mo. O ganito na lang. So after this, i-mag-set tayo ng meeting after New Year na lang siguro. Para po dun sa amended. Para lahat ng gusto tumakbo, na kahit magulang, pwede na po. Ayun na lang gawin natin. Okay ka ba doon? Hindi ka alam kung magpapilihan mo lahat, di ba? Pero making sure na yung mga kaibigan mo, na kapitbahay mo, pagkutay na po dito, kasi sinasabi ko ng bylaws, hindi lang by writing, para po in special election. And also, sasabihin ko po kaya ako yung nagda-draft ng mga anak, kung magda-draft, lalagay na agad mo yung i-amin sa bylaws. Alam na po. Okay na po tayo. So, sir, yung sir mo na-address na po. Kasi, pagkakaroon na po, kaya na lang depende po kay, i-schedule na lang po natin. Sino po yung, timiki? Dalawa po. Okay lang po. Kasi po sasamahan din po namin sa mga fiscal. Ay, nominate yung member namin. Opo, member na po. Yung member po ng Erico. Ano po dapat po hindi deming queen. Deming jet. Dapat ganyan po. Pero kung lang kung naman ako hindi ko kaya. Nakalagay kasi yung good is nothing eh. O, sir, mabayad ka na. Bayad na kayo. Dalawang member pa po ng Erico. I nominate Sally Lang po eh. Asa pa? Isang Erico pa. Basa. Sige po. Rosel. Sige po. Sino pa po? Sally. Ikaw na lang po para magkasama. I nominate. Pwede pa lang ako mag-nominate. Miss Raquel. I nominate Raquel Sarunzito. Para lang daw matapos. Motion. Alright. Pero ito po kung nakalagay po kasi, ito po, para nandito na rin ako tayo. Sa lahat po ng tatakbo, pag nagkakaroon na po ng election naman, hindi na po sa magbibigay sila ng date kung kailan yung election. Pero most probably after New Year na lang kasi busy na tayo lahat. Kaya may nakalagay sa bylaws natin na kasi yung nakalagay eh. Nag-conflict natin. Ibig sabihin, gusto din ako yun. Hindi ka ganyan lang yun. Ganyan lang yun. Kahit sa akin, busy yun. Office of the Clerk of Court. Bakit ikaw na maglalakad mo? Para sa akin. Depende. Depende tingnan natin. Gracias a todos. Ahora yo soy novio. Voy a hablar de nuevo. Voy a hablar de presidente.
Pwede na kasi sa attorney kasi halos kilala ko na yung moderator eh. Ito ko kung tayo sa mga fiscal. At hindi tayo. Tapos, pupunta naman ako sa Office of the Clerk of Court ng MPC at saka RTC just to know if yung mga kandidato is hindi pa convicted sa ano. Kasi baka mamaya, nag-vote pa lang tayo ng rapist, murderer. Fiscal, yun ang sabi ko. Ikaw ang Sabi gagawa naman nun. Pasensya na kasi, nasa ano eh, sorry ah. Unless gusto nyo magkakabit yun. Na ano, sa, pero parang mas yun. Tama? Pwede ko sa inyo ha. Ilan na po yan? Ilan na po yan? Pero mag-isa, tato na ng Israel, ako, at saka si Ma'am. Di mo Raquel. Di mo Raquel. Oh. Dalawa pa. Para ano? Hindi ba siya honor? Dalawa pa. Eh, bakit hindi pa rin ako registered honor? Ano yan? Asawa ko yan. Asawa ko yan. Hindi pa registered honor, di ba? Everly. Ay, ma'am, pasensya na po sorry kasi this is election. So, we have the right, sino po yung gusto natin i-elect. Pasensya na po, it could be, if you have right that person. Pero kasi election ito eh. At pwede natin i-elect na qualified. Kasi na po, mga kagano na, wait ka? Ay, hindi na lang. Okay. Kami nag-vote kay Miss Raquel. Okay. Tapos kung yung kamay ng lahat ng boboto kay Miss Raquel. Kasi tayo na. Sige. Okay, ganito. Sorry. Hindi pa nyo alam na tama. Hindi pa kayo nagkaintindihan. May nag-nominate lang sa akin. Pero, you close the nomination. Ah, sige. Okay. Susunod po yung, okay. Sino po yung nag-vote kay Atty. Queen? Kasi kailangan mag-iilat, diba? Kailangan Dalawa na. Tapos, mag-nominate muna tayo sa member. Pati paano? Isang member. Sali member. Sali. O, sino ka diba? Isang member lang muna. O, wala, ano, I move for the closing of the nomination of the member of Medico. Executive also. Elect for ma'am. Sorry. So, majority. Okay. Sino po yung isang other member? Sino po pag-elect? I-nominate ko muna. Patay ka eh. Sino pa kayo pang nomination? Pero ito kasi siya eh. Kaya, yun talaga. Ito na sila eh. Yun ang essence.
Okay. Kompleto na. Punta na po tayo sa agenda. Yung pag-usapan na po yung mga benefits na mawawala pag hindi nagbabayad ng monthly dues. Okay na. Lima na. Tayo po yung mga nalamin na. May paturo-turo ka pa. Basta dyan. O ilan na kayo? Isa. Ba't dalawa lang? Si Rakil. Okay lang yun. Makakatrabaho ko meron Anak din. ka na nga ba? Kalat ka na naman ng virus. Umayos ka. Umayos ka. Buntis na yung aso mo mayroon ulit. Oo nga, bakit? May dalawa doon. Kakalat ka na naman Ayun, dadami lahi natin. Kailan makanganak yan? Kung pwede po sana, magtulong-tulungan po tayo. Para makaraos kami buwan-buwanan natin ang bayarin na expenses. Kung pwede po sana, magbayad po tayo ng natin. Sa susunod po, pag-iikot po namin, yung iniipon ninyo na Andito, dala ko. ibibigay po namin. Pag po kayo mag-alala, huwag po kayo mag-alala. Ha? Andito sa motor. May isa na yun, yung bakal dyan. Nandyan, yung isang change na lang dyan sa poste. Yan na lang. Pag-usapan po natin dito, isasuggest niyo po, ibigay niyo po sa officer yung mga gusto niyo mga amenda at wala. Number 1 is yung type parent na, basta may SPA, okay? Pangalawa is kung yung gusto niyo yung, sabi ko, nakasama niyo ba yun sa, yung sa about sa clearance. Pero for me kasi may opinion, maganda rin na nakikinig din tayo sa mga taong hindi kriminal, di ba? Diba? Although, mga pwede naman magbago. Dito na lang sila sa cover court. Bakit dito sila sa... Sa cover court na lang sila magsumba. Sino yun yung pastor na ngayon? Yung nalimutan ng mga karakter. Siguro. Pangit na magsusumba tapos may meeting, maingay. Pwede naman sila panggabi. Kaya dapat matapos na to. Dapat kanina matapos. Kasama niyo yun, so kasama yun sa agenda. Kasi, ang pinag-usapan niya ano yung anti-juice. Si Raquel? Kasama ba si Raquel? Ayaw sa amin dyan Ay, sino lang ba? Pwede na yun. Ayaw kay Bernie. Nasa siya pero Pwede na yun. Tatlo. pinag-usapan po natin, hinihingi ko na lang Wala photo ito. Medyo malabo lang yun. i-update na natin yung monthly Pero hindi live to, ha? Tapos meron naman tayong right na i-check yung ating mga books. Okay, para ano, ngayon kasi, sabi ko kasi, dapat may financial report na yun. Ang problema, hindi pa yata nila. So, pwede natin isama yung sa susunod na election. And also, ano pa, so yun nga po, pag hindi nagbabayad ng monthly dues, nakalagay po sa dito restriction ng humarun at ng association na may mga services na pwedeng mawala, like yung napuputulan ng tubig because the water is hindi natin pag-aari. Services yan na binibigay ng humarun at ng association. So also, yun yung pagkukuha ng basura. Pero ang pinatawag natin delinquent is tatlong buwan. So kung dalawang buwan na pala hindi nakakabayad, may benefits pa rin po kayo. Pero i-update na ako kasi mag-update na ako ng December. Tapos, yung last information, Sir Mike, Sir Mike po Ayusin lang natin. Ang maganda kasi si Chairman. Bali, yung election po natin, baka by January na. January, umpisa po na yung election, after New Year na. Ito, tapusin mo na ng mga election yung kailangan. Tubig, ang tagal. Sino yung may intention na First week na lang, kung sino mabilis. may intention na bumarko, i-ayos nyo na po kung sino po yung gusto
kukuha ng ito, clearance para sa MTC at RTC if wala talagang convicted sa moral conviction ng kaso. Pwede nyo na pong bigyan ako ng total. Bakit third week pa? Speaking ng ito lang momento, maybe update ko po kayo. Para ano na po, so ang uniform is lang engage, homeowners, at saka pero kung gusto nyo wala, yung na yung amendment. Kailan niyo gusto pag-meeting? Ano bang pleasure of the body? Gusto first week agad? Bakasyon kayo? Second week, January 15. Tapos, pag naayos yan, saka tayo mag-election. Okay. So, ganun na lang. Ganun na lang. Amendment po na ng attorney and then the election para mabigyan ng authority na bumoto at tumakbo. Yes. Second week ng January, special meeting para sa American agenda, ng IS. Makawala po ang yes, Third week? Puntahan, mag-abroad pa sila. Kaya second week. Pwede lang yun, second week po ng January. Hindi po tayo second week. Ambil na natin ang second week. Saturday din. Ipopost na lang muna din namin kung kailan. Second week, basta second week ng January tayo. Saturday. Amendahan yung ating majority. Gawin natin 2/3. Walang natin eh. Kaya pa mas malaki. Mas malaki na ang 2/3 sa 1/2 ng sorry. mas malaki. Tama ba? Kailan kayo? Mas malaki ba ng 2/3 sa 1/2? O di, gawin lang natin masyadong sa kanya ng 1/3. 1/3. Ay, sa ito, kaya ko ba tayo doon? Kasi hindi ko parang nakaka-majority mo. Wala, tumatalaw na ba ako? Kaya ba sa 1/3? So, ay, sino po yung nag-pledge? Magpapatayo lang natin yun. Pledge na kayo tayo. Ako sundan nila yung ginawa ko, may nandun ako nagbayad. Okay lang, sa account mo lang sa station. Ay, condition pa. Ay, nasa po ma'am, ganito po, hindi kayo pwede May condition pa. Huwag ka na magbayo. Mas pangit mo ang ganun. Pero, Ay, kailangan pang condition. hindi ko naisip yun. Parang ikaw. Inisip ko na lang yung Tigasin. ano, swimming pool, security guard. Tulong na lang natin sa tulong na Oh, libre tayo. Libre siya. Sa katao sa inyo. Libre tayo swimming man. Wala naman ano dyan. Oo. Basta pagka-decide tayo, kung ano yung makakabuti para sa lahat. Tama. Yun lang ginawa ko eh. Noon na yung nagbayad eh. Let's play pickleball. Na lang tayo. Huwag na tayo mamonta. Lalo nga tayo, Sil, para mawala yung sipon. Tayo Ha? Monthly dues. Nalalaman po ng expenses dito sa motivation niyan. Kuryente, crab house, pool. Ando po lahat ng binabawa yung monthly dues. Hintayin niyo lang po yung report ay sasabihin po ng auditor. Every month po naglalakad po si Adam audit. Okay lang naman pala kasi di ba ibibigay namin, ibibigay nila ibibigay nila, yun lang po. And also, yun nga, so, ako na gusto mag-donate, pwede rin mag-donate. Ako nag-donate na ako ng ano yun? Article for, what do you call that? Net. Accessories. Oh, what was 6 feeding yun? Donation na lang. Donation ba yun? Parang Ayun sir, ano po mga suggestion niyo? Pwede po kayo naglalagay ko namin. Ako bago lang dito. Pero
Pero yung tatanong ko, kasi kanina, na hindi yung values talaga yung hindi ba nabayad, ay tutuloy na yung tubig, hindi na nabayad naman din Diyos. Tutuloy na tubig yan, bakit ginawa ng ilan ko yan, pag hindi ka nabayad, tutuloy hindi ka naman bayad. Patay. Ayaw ko tutuloy kayo ano, mabayad na yun. Yung isip yun, tutuloy. Kaya tinatawag ko, strict implemented na po yun. Explain ko na lang po sa inyo na ang pag-aari lang natin, we have all the absolute rights sa ating house and lot, pero we don't have any absolute rights sa pagkain service na binigay sa household. Subject for, parang sa atin, yun nga, puputulan ka ng tubig, telepono, pag hindi ka bayad. Sa Congo, hindi kami puputulan ka ng tubig, nakita. Sino pa po? Okay na tayo? So, nasagot Ayan na, na ayan po na. ba yung Nag-grab kasi agenda? ano. Nasagot? Wala na po sa inyo? Tingnan natin. Okay, so 5. Last 5 minutes. Okay, Mihailo. 5 minutes. Wala na? Wala na po? Sino po mag-join? Yung mga gusto po mag-join ng pickleball, ano na lang po. Laro tayo mamaya. Register na lang po. Ikot lang. Kayong mga committees. Makabutis yun. Huwag lang ipabarangay ulit, ha? Committee, pabarangay ulit. Sa Tony na gano'n. Kaya nga ako nag-open na rin. Ayun mo sa Tony. Sana matuloy na. Sana matuloy na. Papagod na ako. Mamili na, may tanong sa amin. Sa virus, Yan na nga po. May tatanong po ako si tungkol po sa man ni Diyos. Itanong ko na, Mr. President, sa'yo ko ilang porsyento na ba ng man ni Diyos ang nagbabayad? Yes! Wala pa sa kalahati. Complete. Ngayon, medyo pumalo ng halos malapit na sa kalahati siguro. Pero sa lahat, 451 units po tayo dito. Ang member lang po dito ay 333. So ang 120 po ang wala po talagang binabayad. Totally wala po. Kahit membership fee, hindi po sila nabayad hanggang January hanggang December wala po bayad. Ang 120 units po na yun. Yung sa registration. Lalabas po yan sa December 15. Ilalabas po namin yan, ipopos po namin yan. Pero hindi ko namin lahat sasabi yung pangalan. Dahil lang po ang mga delinquent. Talagang totally January hanggang December. No membership fee rin eh. Pero yung mga nagbayad naman po, tulad niya, may mga nakikipag-usap naman, baka pwede po, kahit muna bayaran. Okay naman po eh, basta at least ang babayad po. Hindi po kami naniningin talaga ng kahirapan. Hindi, kailangan buuin niya. Hindi po. Hanggang ito lang, January hanggang June lang po, pwede. Okay lang yun. January hanggang June, March. Basta, inalabas po namin yung listahan ng mga delinquent December 15. Nakapost po yan. Black and black lang, wala akong pangalan. Eh, also suggestion ko rin ako, yung mga, bibigyan nyo rin sila ng personal notice. Lahat ng mga, very regret to inform you that you have a delinquent account for 3 months, 5 months, etc. And we have, please pay this, please pay this within 5 days. Otherwise, we will constrain to disconnect your password and also no verification. Sundin na lang nila yung kung ano nakasaad. Hindi, kailangan nyo. Pabarangay ka na naman. Baka. Kailangan po talaga. Nasa restriction po yun. Naasahan ko matuloy. Pwede naman po pagdimanda yung gusto ng pensiyo. Pero talagang nasa restriction po yun. Ibig sabihin, galing na sa iyo ng iskal yan. Ako, ayoko ng gano'n, bago kayo galing. Mapupersa pa talaga yung mga magbabayad sa mga mangyayari. Kailangan po natin para po maging maayos yung tumirilad po natin. Hindi maayos yun. Sa susunod na magiging officer, by January, ano tayo ng amendment, second week na January. Then, Pero ngayon pa na kayo mga gusto po pakiayos nila po yung requirements, ha? Opo. Sige na po, adjourn na po. Ay, sorry, hindi ako magsasabi, hindi ako sabi.
Okay na po tayo lahat. O yung tatlong ano, isa. Sali. Ay, sandali, mag-picture daw po muna lahat. Hindi, pati sila. Ito tatlo lang, sige. Wala na, wala. Oh. Ha? O, Aryan. Bayad pa na kay Jeng dito eh. Eh bakit hindi mo inisyo anong war? Eh, si Jeng Jeng ang ano. Si Jeng Jeng. Nakalitan natin yan. Naka-deactivate. Hindi ka binigyan ng suwar. Awahin natin yun. Bigyan mo na lang. Hanapin ko. Ay, ano na Pero, babayad ako. Alam Hindi ko. na ako mag-delinquent. Sige.